Naranasan mo na bang makipagsapalaran sa gitna ng dilim? Habang mga aninong hindi mo maipaliwanag ang sumusunod sa bawat hakbang mo. Isang pamilyang mula sa Capiz ang naglakbay sakay ng barko. Dala ang mabigat na kwento ng aswang at mga lihim na nagbabantay sa kanilang buhay. Ano nga ba ang mga nilalang na kanilang hinarap sa dilim ng gabi? At paano nila nalampasan ang takot upang muling magsimula ng bagong buhay? Manood hanggang sa dulo at tuklasin ang tunay na kwento ng pamilyang lumikas. Isang kwentong puno ng misteryo, tapang at pag-asa na hindi mo dapat palampasin. Sa isang malamlam na gabi, ang pamilyang Cruz ay nagmamadaling sumakay ng barko sa pantalan ng Capiz. Ang hangin ay malamig at may halong alat ng dagat na sumisinghot sa kanilang mga ilong. Tahimik ang paligid, tanging ang mga alon lamang ang maririnig na humahampas sa kahoy ng barko. Habang papalayo ang barko sa pampang, napansin ni Aling Rosa ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang tao sa deck maliban sa kanila at ang mga tripulante na tahimik din na tila may dinadala. Lumalim ang dilim at tila sumisikip ang hangin sa kanilang paligid. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ni Aling Rosa, kahit walang bintana sa lugar nila. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib, para bang may humawak sa kanya ng mahigpit. Nagsimula siyang manginig habang ang mga mata niya ay nanlalabo sa takot. Napalingon siya at nakita ang isang anino sa dulo ng deck na parang isang nilalang na hindi tao. Ang mukha nito ay hindi malinaw, ngunit ang mga mata ay nagliliwanag ng pula sa dilim. Dahan-dahan itong lumapit, at ang mga kaluskos ng kanyang mga paa ay parang tunog ng mga buto na nagliliparan. Nakaipit ang hininga ni Aling Rosa, ramdam ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang tinig ay parang nawala sa hangin. Nang lumapit ang anino, nagulat siya nang marinig ang mahinang bulong, "Lumayo kayo, hindi ito lugar para sa inyo." Hindi na nagdalawang isip si Aling Rosa na hilahin ang kanyang pamilya palayo sa dulo ng barko. Ngunit habang sila ay lumalayo, naramdaman niyang may sumunod pa ring malamig na presensya sa kanilang likuran. Para bang may mga matang walang buhay na sumusubaybay sa bawat galaw nila. Habang unti-unting nawawala ang barko sa paningin ng baybayin, naramdaman nilang unti-unting bumabalik ang normal na hangin. Ngunit ang takot na iyon ay nanatili sa kanilang mga puso, hindi nila makalimutan ang mga mata ng anino. Nang makarating sila sa kabilang pampang, nagpasya silang huwag nang magsalita tungkol sa nangyari. Ngunit sa gabi, sa kanilang mga panaginip, palagi nilang naririnig ang bulong at nararamdaman ang malamig na haplos sa kanilang balat. Patuloy pa ang kanilang paglalakbay, dala ang kwento ng pamilyang lumikas mula sa Capiz. Kwento ng isang gabi na hindi nila malilimutan habang sakay ng barko. Sa bawat gabi na lumilipas, lumalalim ang pangamba sa puso ng bawat isa sa pamilyang Cruz. Hindi na lamang ito simpleng takot sa dilim, kundi isang matinding presensya na tila sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanilang bagong tirahan, napansin ni Aling Rosa ang kakaibang amoy. Isang halo ng lumang lupa, nabubulok na dahon, at isang malamig na hangin na hindi galing sa labas. Nang tiningnan niya ang paligid, naramdaman niya na parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa madilim na sulok ng silid. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit sa puso niya ay alam niyang hindi sila nag-iisa. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, ang anino ng gabi ay sumasabay, naghihintay ng pagkakataon. Sa isang pagkakataon, narinig nila ang mga malalambing na tawag ng isang babae sa labas ng kanilang bahay. Mga tinig na nagmumula sa kagubatan sa gilid ng bayan, puno ng pangakong matatamis na salita. Ngunit ang tawag ay hindi para sa kanila, ito ay isang bitag, isang lihim na nagtatago sa dilim ng gabi. Dahil dito, napagtanto nila na ang kanilang paglikas ay hindi lamang pisikal na paglayo mula sa panganib, kundi isang pagharap sa mga anino na matagal nang nagtatago sa ilalim ng balat ng bayan ng Capiz. Sa bawat hakbang ng barko mula sa pampang, dala nila ang hindi nakikitang kwento. Isang kwento ng takot, katapangan, at isang lihim na hinding-hindi mawawala sa kanilang alaala. Hindi nagtagal, dumating ang gabi na muling bumalik ang kakaibang pakiramdam ng pamilyang Cruz. Habang sila ay naglalakad pa uwi mula sa palengke, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Napatingin si Aling Rosa sa paligid, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Sa dilim ng mga punong kahoy, may mga mata na nagliliwanag, maliit ngunit malamlam, tila sumusubaybay.
Narinig nila ang mahinang ungol na hindi maipaliwanag, parang sigaw ng isang nilalang na nagdurusa. Hindi nagdalawang isip si Mang Juan na pabilisan ang kanilang lakad. Ngunit sa bawat hakbang, parang mas lumalapit ang mga anino na sumusunod sa kanila. Nang marating nila ang kanilang tahanan, agad silang pumasok at isinara ang mga pinto at bintana ng mahigpit. Ngunit kahit sa loob, naramdaman nila ang malamig na hangin na pumapasok, dala ang mga bulong ng mga naiwang kwento sa dilim. Tila ba ang barko mula sa Capiz ay hindi lamang isang sasakyan para sa paglikas. Ito rin ay isang tulay sa pagitan ng mundong nakikita at ng mga aninong nagtatago sa likod ng gabi. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumakas ang loob ng pamilya Cruz. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na may nakamasid sa bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. Isang gabi, habang nag-aayos si Aling Rosa sa kusina, narinig niya ang malamyos, ngunit malamig na tawa mula sa itaas ng kanilang bubong. Nagulat siya at tumigil sa ginagawa, ang puso ay mabilis na tumibok. Mabilis siyang tumakbo papunta sa sala, sinamahan ng kanyang mga anak at asawa. Walang tao sa labas, ngunit ang hangin ay mas matindi ang pag-ihip, dala ang mga aninong naglalakad sa dilim. Napagdesisyonan nilang magkita-kita sa harap ng kanilang bahay upang magdasal. Sa bawat dasal, naramdaman nila ang unti-unting paglayo ng dilim, ngunit nanatili ang mga bakas ng takot sa kanilang mga mata. Hindi nila nalaman kung hanggang kailan tatagal ang pananakot na ito. Ngunit naniniwala silang sa pagkakaisa at pananampalataya, palalampasan nila ang kahit anong dilim na humahadlang sa kanilang buhay. Mula noon, unti-unting nagbago ang paligid ng pamilya Cruz. Ang malamig na hangin ay naging banayad na simoy, at ang mga aninong dating nagpaparamdam ay tila naglaho na. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman nila ang pag-ibig at gabay ng batang babae na nagpakilala sa kanila. Hindi na sila natatakot sa dilim o sa mga kwento ng aswang na bumabalot sa kanilang nakaraan. Sa halip, naging matatag sila, lumalakas ang loob, at tinanggap ang mga pagsubok bilang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang barko na nagdala sa kanila mula sa Capiz ay naging simbolo ng pag-asa at tapang. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay sa dulo ng kanilang paglalakbay. At sa puso ng bawat isa sa pamilyang Cruz, nanatili ang kwento. Isang kwento ng paglikas, takot, at higit sa lahat, ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong dilim. Ngunit sa kabila ng kapayapaan na kanilang naramdaman, may mga sandaling muling bumabalik ang mga alaala ng gabing naglakbay sila sa barko. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naririnig pa rin nila ang mga bulong na nagmumula sa dilim. At ang malamig na haplos na tila ba ay nag-iiwan ng bakas sa kanilang balat. Aling Rosa ay madalas magising sa kalagitnaan ng gabi. Tila may tinatanaw sa bintana, naghahanap ng mga sagot na hindi pa niya makita. Ang pamilyang Cruz ay patuloy na nananalig na ang mga aninong iyon ay bahagi lamang ng kanilang nakaraan. At hindi na muling magpapahirap sa kanila sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, sila ay nagiging mas matibay. Handang harapin ang anumang pagsubok na dala ng buhay at ng mga kwento ng aswang na nagmumulto sa kanilang alaala. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na kwento ng tapang, pag-asa, at pagmamahal na walang katapusan. Isang gabi, habang nagtitipon-tipon ang pamilya sa sala, may naramdaman silang kakaibang lamig na dumaan sa kanilang mga katawan. Hindi ito tulad ng dati nilang naramdaman. Ito ay may kasamang tunog ng mga maliliit na yapak sa labas ng kanilang bahay. Tahimik silang nanood sa bintana. At nakita nila ang mga aninong unti-unting lumalapit, waring nagmamasid sa kanilang mga kilos. Ngunit sa halip na matakot, nagsama-sama ang pamilya Cruz at nagdasal ng buong puso. Habang ginagawa nila ito, napansin nilang unti-unting nawawala ang mga anino. At ang malamig na hangin ay napalitan ng mainit na simoy ng hangin na puno ng pag-asa. Sa gabing iyon, naintindihan nila na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa. At kahit anong dilim ang dumating, magtatagumpay sila basta magkasama. Mula sa gabing iyon, bawat pagsikat ng araw ay dala ang bagong lakas para sa pamilyang Cruz. Hindi na nila hinayaan na ang mga takot ay humari sa kanilang puso. Sa halip, ginamit nila ang karanasan bilang gabay sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang mga kwento ng aswang at mga anino mula sa Capiz ay naging bahagi na lamang ng kanilang kasaysayan. Isang paalala na sa kabila ng dilim, may liwanag na palaging nag-aabang.
At habang patuloy silang naglalakbay sa bagong buhay, dala nila ang aral ng tapang, pagkakaisa at pag-asa. Ang barkong nagdala sa kanila mula sa Capiz ay hindi lamang nagsimula ng kanilang paglikas. Ito rin ang simula ng kanilang bagong pag-asa, isang pag-asa na hindi kailanman mamamatay. Ngunit kahit gaano man katatag ang pamilyang Cruz, may mga gabing muling bumabalik ang dilim sa kanilang mga isipan. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay nagiging mabigat na parang isang anino na nagbabantay sa kanilang bawat galaw. Isang gabi, habang nakaupo silang lahat sa paligid ng apoy, may napansing kakaiba si Mang Juan, isang malamlam na ilaw ang kumikislap mula sa gilid ng kagubatan. Hindi ito karaniwang ilaw, parang nagmumula ito sa isang nilalang na hindi nakikita. Ang hangin ay nagdala ng malamig na haplos na muling nagpabalik ng takot sa kanilang mga puso. Ngunit sa halip na tumakbo, nagpasya silang harapin ang dilim na iyon ng magkakasama. Sa kanilang pagkakapit-bisig, naramdaman nila ang lakas ng pamilya, isang liwanag na kayang lampasan ang kahit anong anino. Sa paglapit nila sa ilaw, unti-unti itong naglaho, dala ang pangako na kahit anong dilim ang dumating. Hindi nila kailanman hahayaang sirain ang kanilang pag-asa at pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, ang pamilyang Cruz ay naging matatag na haligi ng kanilang komunidad. Ang kanilang kwento ng paglikas mula sa Capiz at ang pakikipaglaban sa mga anino ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Marami ang dumalaw sa kanilang bahay upang makinig sa kanilang karanasan. At doon nila ibinahagi ang aral na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa at liwanag. Sa tuwing sasapit ang gabi, hindi na sila natatakot sa dilim o sa mga bulong ng hangin. Sapagkat alam nilang sa puso nila, dala nila ang lakas ng pamilya at ang proteksyon ng batang babae na nagbantay sa kanila. Ang barko mula sa Capiz ay naging simbolo ng bagong simula. At ang kwento ng pamilyang Cruz ay patuloy na buhay, sumisiklab sa bawat puso na handang makinig. At kahit saan man sila magpunta, dala nila ang isang mahalagang paalala. Na ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito ng magkasama. Ngunit sa kabila ng mga panibagong simula, hindi pa rin lubos na nawala ang mga anino ng kanilang nakaraan. Minsan, sa mga oras na tahimik ang paligid, naririnig pa rin nila ang mga mahinang bulong na sumasalubong sa hangin. Isang gabi, habang naglalakad si Aling Rosa sa tabing ilog, napansin niya ang isang pabilog na anino na unti-unting lumalapit. Hindi ito nagdulot ng takot kundi ng kakaibang kapayapaan, parang isang paanyaya mula sa isang lihim na mundo. Tinawag siya ng anino at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, unti-unting nagliliwanag ang paligid. Nakita niya ang batang babaeng nagbabantay sa kanila mula sa simula, ang kanyang tagapagtanggol at gabay. Sa gabing iyon, nagkaroon si Aling Rosa ng panibagong lakas at pag-asa. Alam niyang kahit ano paman ang kanilang harapin, hindi sila kailanman nag-iisa. Ang kwento ng pamilyang Cruz ay patuloy na umiikot. Isang kwento ng pag-ibig, tapang, at ang walang hanggang liwanag sa gitna ng dilim. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Aling Rosa na ang mga aninong noon ay sanhi ng takot. Ay bahagi na ngayon ng kanilang buhay na nagbibigay babala at gabay. Hindi na niya ito tinatakasan, kundi niya yakap bilang isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Sa bawat hagupit ng hangin at bawat lihim na bulong, naririnig niya ang tinig ng batang babae. Isang tinig na puno ng pangako na sa bawat dilim, may liwanag na nagbabantay sa kanila. Dala nito, ang pamilyang Cruz ay naging mas matibay at ang kanilang kwento ay patuloy na umaalingaw sa bawat sulok ng bayan. At sa puso ng bawat isa sa kanila, nanatili ang paniniwala. Na kahit gaano man karami ang anino, ang liwanag ng pamilya ay hinding-hindi maglalaho. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilyang Cruz ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang komunidad. Ang mga kwento nila ng takot, pag-ibig, at tapang ay naipasa sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat pagtitipon, hindi nila nakakalimutang ikwento ang kanilang paglalakbay mula sa Capiz. At ang mga lihim na nagbantay at nagligtas sa kanila mula sa dilim. Kahit na ang mga anak at apo nila ay hindi na nakaranas ng takot sa mga anino. Naririnig pa rin nila ang mga kwento ng isang batang babae na nagbabantay sa pamilyang ito. At sa puso ng bawat tagapakinig, may lumalalim na paniniwala. Na sa kabila ng lahat, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at pagmamahal ng pamilya. Ang barko mula sa Capiz ay nananatiling simbolo ng kanilang pag-asa. Isang paalala na sa bawat pag-alis ay may bagong simula at sa bawat dilim ay mailiwanag na naghihintay.
Ngunit sa kabila ng mga araw na puno ng liwanag at saya, may mga gabing muling bumabalik ang mga alaala ng dilim na kanilang iniwan sa Capiz. Minsan, sa ilalim ng malamlam na buwan, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na dala ang mga kwento ng nakaraan. Mga kwento ng mga anino at mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng mga puno at sa gilid ng dagat. Sa mga sandaling iyon, nagtitipon ang pamilya Cruz. Hinaharap nila ang mga takot ng magkakasama, mas matatag at mas matibay kaysa dati. Dahil sa kanilang paglalakbay, natutunan nila na ang tunay na tapang ay hindi nangangahulugang wala kang kinatatakutan, kundi ang patuloy na pagharap sa takot na iyon kasama ang mga mahal mo sa buhay. At habang ang barko mula sa Capiz ay palayo ng palayo sa kanilang mga mata, ang mga kwento ng pamilya ay patuloy na buhay, sumisiklab sa puso ng bawat nakarinig. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng pamilyang Cruz ay naging bahagi na ng alamat ng kanilang bayan. Ang mga tao ay lumalapit upang marinig ang kanilang mga karanasan at matutunan ang aral ng katapangan at pagmamahal. Sa bawat pag-uwi nila sa kanilang tahanan, ramdam pa rin nila ang presensya ng batang babae na nagbabantay sa kanila. Parang isang gabay na hindi kailanman nag-iiwan kahit sa pinakamadilim na sandali. Hindi na nila nilalaban ang dilim, kundi tinatanggap ito bilang bahagi ng buhay. At sa bawat pagsubok na dumating, sila ay nananatiling matatag, magkasama, at puno ng pag-asa. Ang barko mula sa Capiz ay nagsilbing paalala ng kanilang pag-asa at lakas. Isang alaala na kahit saan man sila magpunta, dala nila ang liwanag ng kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at kwento ng tagumpay, may mga gabing tahimik na muling bumabalik ang mga tanong sa isip ni Aling Rosa. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa barko mula sa Capiz? Sino ba talaga ang batang babae na nagbantay sa kanila? Hindi niya ito masagot, ngunit sa puso niya ay may paniniwala na may mga bagay na hindi kailangang malaman, kundi maranasan at tanggapin. At sa bawat gabi na dumaraan, habang ang pamilyang Cruz ay magkakasama sa ilalim ng mga bituin, alam nilang ang kanilang kwento ay isang buhay na alaala ng tapang, pagmamahal, at pag-asa na walang hanggan. Sa pagdaan ng panahon, ang pamilyang Cruz ay nagpatuloy sa kanilang buhay ng may bagong lakas. Ang mga kwento ng takot at pag-asa ay naging bahagi ng kanilang araw-araw na pag-uusap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabing ilog, napansin nila ang mga ilaw ng barko sa malayo. Tila paalala ng simula ng kanilang paglalakbay mula sa Capiz. Ngunit ngayon, ang mga ilaw ay hindi nagdudulot ng takot kundi pag-asa. Dahil alam nila na sa kabila ng dilim, ang liwanag ng pamilya ay palaging mananatili. At sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, dala nila ang kwento. Isang kwento ng pamilyang hinarap ang dilim, nagtagumpay, at nagbigay liwanag sa mga susunod na henerasyon. Habang tumitindi ang gabi, naramdaman ni Mang Juan ang malamig na hangin na dumaan. Tila ba may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim ng kagubatan. Hindi niya ito ininda, sapagkat alam niyang kasama niya ang kanyang pamilya. Mga taong handang harapin ang anumang hamon ng magkasama. Ngunit sa likod ng katahimikan, may dumaan na isang malamyos na tinig. Isang tinig na nagmumula sa isang lihim na nagtatago sa pagitan ng mga anino. Hindi kayo nag-iisa, bulong ng tinig. Ang aming mundo at ang inyong mundo ay magkakaugnay. Napatingin ang pamilyang Cruz sa paligid. At sa kabila ng takot, naramdaman nila ang isang kakaibang kapayapaan. Ang barko mula sa Capiz ay nagdala sa kanila hindi lamang ng paglikas, kundi ng isang bagong kwento, isang kwento na patuloy nilang isusulat habang naglalakbay sa dilim at liwanag. Sa mga sumunod na gabi, ang pamilyang Cruz ay nakaramdam ng presensya na hindi na nila kinatatakutan. Ang malamig na hangin ay nagdala ng mga kwento mula sa mga aninong dati nilang kinatatakutan. Ngunit ngayon ay tila nagbabantay at nag-aalaga sa kanila. Si Aling Rosa ay madalas magdasal, humihingi ng proteksyon at lakas para sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, lumitaw muli ang batang babae sa kanilang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay ngumiti at iniabot ang kamay niya bilang paanyaya ng pagkakaibigan. Nagising si Aling Rosa na may bagong pag-asa sa kanyang puso. Alam niyang sa kabila ng dilim, hindi sila nag-iisa. Ang barko mula sa Capiz ay naging simbolo ng kanilang lakas at pananampalataya. Isang paalala na kahit gaano man kahirap ang paglalakbay, may liwanag na nag-aabang sa dulo. Dumaan ang mga buwan at ang pamilyang Cruz ay patuloy na lumalago sa kanilang bagong buhay.
Ang mga alalahanin ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng mga bagong pangarap at pag-asa. Ngunit hindi nila nakalimutan ang mga aral na natutunan sa kanilang paglalakbay. Nasa kabila ng dilim, may liwanag na nagmumula sa pagmamahal at pagkakaisa. Isang araw, habang naglalakad si Mang Juan sa tabing dagat, nakita niya ang isang maliit na kahon na nililigiran ng mga ilaw mula sa mga paru-paro ng gabi. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang lumang kwintas. Isang alaala mula sa batang babae na nagbantay sa kanila mula sa simula. Dala ng kwintas ang mensahe na kahit saan man sila mapadpad, ang kanilang pamilya ay palaging magiging ilaw sa gitna ng kadiliman. Niyakap ni Mang Juan ang kwintas ng mahigpit at dinala ito pabalik sa kanilang tahanan upang ipakita sa buong pamilya. Sa pagtitipon nila sa gabi, ang bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Puno ng tiwala at lakas na nagmula sa kanilang pinagdaanang pagsubok. Hindi na nila hinayaang ang mga aninong dati nagdulot ng takot. Sapagkat ngayon, ang kanilang puso ay puno ng liwanag at tapang. At habang nakatingin sila sa mga bituin sa itaas, nalaman nilang ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa isang paglikas, kundi nagsisimula pa lamang sa isang bagong yugto ng buhay. Isang buhay na puno ng pag-ibig, pananampalataya at walang katapusang pag-asa. Sa pagdaan ng panahon, ang pamilyang Cruz ay naging matatag na haligi ng kanilang komunidad. Nagbibigay inspirasyon sa mga taong dumaranas ng pagsubok at takot. Ang kanilang kwento mula sa Capiz ay naging alamat na ipinamamana sa mga susunod na henerasyon. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na nag-aabang sa dulo. Sa bawat pagsikat ng araw, ang kanilang pagmamahal at pagkakaisa ay nagsisilbing gabay. Nagpapatibay sa kanila na harapin ang anumang unos na darating sa buhay. Ang barko na nagdala sa kanila mula sa Capiz ay hindi lamang simbolo ng paglikas, kundi simbolo rin ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at tapang. At sa puso ng bawat miyembro ng pamilya Cruz, nanatili ang isang katotohanan, na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa, pagmamahal, at pananampalataya sa bawat isa. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilyang Cruz ay patuloy na nagsasalaysay ng kanilang karanasan, upang hindi makalimutan ng mga susunod na henerasyon ang aral ng tapang at pag-asa. Sa bawat kwento, na ipapasa nila ang diwa ng pagkakaisa. At ang paniniwala na kahit anong unos ang dumaan, ang pamilya ang pinakamahalagang sandigan. At kahit na ang mga anino ng nakaraan ay minsang bumabalik sa kanilang mga alaala, hindi na ito nagpapahirap sa kanila kundi nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Ang barko mula sa Capiz ay nananatiling simbolo ng paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok, takot, ngunit higit sa lahat, pagmamahal at pag-asa. At habang patuloy ang kanilang paglakbay sa buhay, dala nila ang kwento ng pamilya Cruz. Isang kwento na nagsisilbing ilaw sa madilim na daan ng kahit sino mang nangangailangan. Sa bawat hakbang nila sa bagong landas, dala nila ang alaala ng barko mula sa Capiz. At ang mga aral na kanilang natutunan sa gitna ng dilim at takot. Hindi na sila basta takot sa mga anino o mga kwento ng aswang. Sapagkat alam nilang ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng bawat isa sa kanila. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, muling nabubuhay ang mga kwento. At ang mga mata ng mga nakikinig ay nagliliwanag sa tuwa at paghanga. Ang pamilyang Cruz ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon. Isang buhay na patunay na sa kabila ng anumang unos, may pag-asa at pagmamahal na hindi kailanman magwawakas. At sa huli, ang pamilyang Cruz ay nanatiling matatag. Pinanday ng mga pagsubok at pinatibay ng kanilang pagmamahalan. Hindi na sila mga takas o mga biktima ng dilim, kundi mga ilaw na nagbibigay liwanag sa kanilang komunidad. Ang barko mula sa Capiz ay naging simbolo ng pag-asa at bagong simula. Isang paalala na kahit saan man dalhin ang buhay, ang tunay na tahanan ay nasa puso ng pamilya, kung saan umiiral ang tapang, pagkakaisa, at walang hanggang pag-ibig. At ang kwento nila ay mananatiling buhay. Isang gabay sa mga susunod na henerasyon upang harapin ang dilim ng may tapang at pag-asa.